Hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng Appeals Chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Hindi ho mahaba ang ating pag-uusapan ngayon mga reaction update PH. Bigla hong nagbabala, nagsalita itong si Spokes Harry Roque patungkol nga dito sa ating Pangulong Duterte. Kaya mga kabit, pakinggan ho natin ang kanya naging opinion ukol dito kasi meron hong ugong-ugong na si Atty. Kaufman mga kabit. Tila papalitan na ni Spokes Harry Roque. Kaya mga update, tingin nyo ho ba payag ho kayo patungkol dito? I-comment nyo na ho yan sa ating comment section para ho ating pag-usapan. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Alam niyo po parang roller coaster ang buhay ko. Noong Lunes, lungkot na lungkot ako dahil akala ko mapapapunta na ako sa Austria, mapapalayo kay Tatay Digong at sa mga naging mahal na sa buhay ko na dito sa Dahig. Sabi ko kasi pagsisimula na naman ako ng bagong buhay, no? Parang ang hirap-hirap dahil sa totoo lang, nakatira na ako sa pang-apat na bansa dito sa Netherlands at palagi na lang ako nagsisimula muli ng buhay, no? Parang nakakapagod naman. Tapos biglang ang saya-saya ko dahil nga nasa eroplano na ako, pinababa pa ako. No? Parang sabi ko nga, parang mensahe ng Panginoon na dapat manatili pa ako dito sa Dahig at sabahan si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong lang naman talaga ang dahilan kung bakit mas ninanais ko talagang manatili sa Dahig. Dahil si Tatay Digong naman ang dahilan talaga kung bakit ako nagpunta rito. No? Meron pong bansa na nagbigay sa akin ng safe haven, mabuting-mabuti buhay ko doon kasama ang misis ko, wala akong gastos. Pumunta ako dito para kay Tatay Digong, ang mahal-mahal, mauubos ng savings ko dahil sa taas ng antas ng kabuhayan dito sa Europe. Pero at least parang dahil nangako ako kay Tatay Digong, nananatili pa rin ako dito. So ang saya-saya ko, matapos na naging malungkot na malungkot, ang saya-saya ko na naman na hindi ako nakapaalis ng Netherlands. Tapos kahapon, ang lungkot-lungkot ko na naman. Dahil nga binasura po ng ICC yung hinihiling natin na interim release para kay Tatay Digong. Sa totoo po, inaasahan ko naman yan. Kasi gaya na akin nasabi na sa mga mas naunang Spokes Hour, ay wala pang pagkakataon na nagbigay ng interim release ang ICC sa kahit sinong nasasakdal sa crimes against humanity or war crimes. Yan nga mga kapdit, malaki hong katotohanan nito ang pahayag ni Spokes Harry Roque. Dahil nga unang-una ho sa lahat, marami ho kasing umuugong-ugong na kung ano-ano hong kumakalat na alam niyo na ho, balita na di umano, pinopondohan daw ho kasi ni Marcos Jr. etong ICC kasi mga kapdit, unang-una ho sa lahat, isa ho sa may pinakamalaking isda si Pangulong Duterte diyan sa ICC. Bakit ho natin nasabing isa sa may pinakamalaking isda si Pangulong Duterte? Kasi ho yung punteriya ng ICC na yan, puro African countries. Yung mga alam naman ho natin, yung mga negro. Yan ho talaga yung pinupunteriya ng mga yan. Pinapakita ho kasi ng ICC na hindi ho sila puro Africans lang yung pinakakawalan o hindi lang puro Africans yung kanilang kinukulong. Kaya oras na, yan, tulad ho na ito mga update, napingwit ho nila si Pangulong Duterte. Pero unang-una ho sa lahat na hindi naman ho kasi nila hinuli si Pangulong Duterte. Ano ho bang ginawa kay Pangulong Duterte? Bigla na lang hong inilipad ng Pilipinas si Pangulong Duterte diyan sa ICC. Kaya malaki hong katanungan ito sa ating mga kababayan na pinupunduhan ba ito ni Marcos Jr.? Tingin niyo ho ba kung sa inyong opinion lamang mga kapdig, pinupunduhan ho ba ito ni Marcos Jr.? Isa pa, kasi bago pa maging legal counsel ni Pangulong Duterte, itong si Kaufman mga kapdig, naging abogado na rin ho ng mga Marcoses si Atty. Kaufman, kaya marami din hong umuugong. Di umano lang ho mga kabdik, na isa rin ho ba itong si Atty. Kaufman na kasabwat ni Marcos Jr. Umuugong-ugong lang ho yan, pero wala pa ho talagang sapat na ebidensya. Yan ho yung malaking katanungan sa milyon-milyong Pilipino. Ano ho sa tingin nyo mga kabdik? Si Atty. Kaufman ba mga kabdik, totoong tuta ni Marcos Jr. o hindi?
Ano ho sa tingin nyo mga ka-update? Kasi ito nga ho naging opinion ni Atty. Kaufman, tila parang mababaw. Kaya hindi ho pinagbigyan ng interim release si Pangulong Duterte. Kaya marami hong nagagalit sa ating mga kababayan dito kay Atty. Kaufman. Wala pa ho kasing kasagutan patungkol dyan. Kung totoo nga bang gustong tulungan ni Atty. Kaufman si Pangulong Duterte o pinapalalim niya lang ang pag-iimbestiga. Pinapasaya niya lang ho tayo. Yan ho kasi maraming nagsasabi dyan sa ating mga kababayan na hindi talaga totoong tumutulong si Atty. Kaufman kay Pangulong Duterte. Kasi katulad na lamang ho nito ngayon, madami ho din po sa ating mga kababayan na sana si Atty. Harry Roque na lang daw ho. Yun, alam niyo na, yung maging abogado ni Pangulong Duterte. Marami ho kasi nagsasabi niyan. Pero ano ho ba sa tingin nyo ang karapat dapat para kay Pangulong Duterte? Kung ikaw ka-update, ano ho sa tingin nyo ang the best para bigyan ho ng interim release si Pangulong Duterte? Tanggalin ho ba si Kaufman at palitan? O manatili ho si Atty. Kaufman at maghintay ho na susunod na alam nyo na ho? Diba? No? Pero umasa naman ako na dahil kauna-unahang 80 anyos naman si Tatay Digong, ay pwede naman magkaroon ng bagong desisyon sa kanya. No? Lalong-lalo na dahil hindi lang siya 80 anyos, kung hindi, meron na talagang matinding mga karamdaman. Pero hindi po napagbigyan na. No? At ngayong araw, siguro as a way of dealing with my intense depression na hindi mapapawala si Tatay Digong, dahil pag hindi siya napapawala, pati ako matatagalan dito sa dahig. No? Dahil yun ang pangako ko na hindi ko siya iiwan. Himay-himayin natin kung ano sa tingin ko ang mga mali ng desisyon ng korte. O nga pala po itong Rappler na fact-checker ng Facebook, community standard ako dun sa isang press release ko na sinasabi kong naninindigan ako na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Tatay Digong. No? Well, Facebook at saka Rappler, opinion ko po yan. Ako naman po yung nagturo ng international law for 20 years. I have a postgraduate degree, a master's of law degree in international law under the world's greatest international lawyers. Isa pa ho yan mga ka-update. Ito nga si Spock Harry Roque, nag-aral ho talaga yan sa international law. Kaya marami nga ho, tulad na lamang nito na sa ating mga babayan, gusto hong palitan si Atty. Kaufman ni Spock Harry Roque. Tingin nyo ho ba mga ka-update, malaking tulong itong si Spock Harry Roque kung sakaling sila ho ay magpalit ng pwesto? Hingiin ko lang ho ang inyong opinion. Tingin niyo ho ba si Spock Harry Roque ang magbibigay na susi o daan para makalaya si Pangulong Duterte? Tanong ko lang ho sa inyo. Professor Ellie Lauterpacht, Rosalind Higgins, and Christopher Greenwood, and Daniel Bethlehem. At ako naman po ay nakapagturo hindi lang sa UP College of Law, kundi sa American University at saka sa NUS. So may karapatan po ako magkaroon ng sarili kong posisyon sa mga bagay-bagay. Hindi palibasa sinabi ng isang hukuman, wala na akong karapatan na pulaan yung decision na yan. No? Dahil dito naman po sa larangan ng batas, bagamat ang masusunod ay desisyon ng hukuman, hindi naman po tama na pagdating sa katunayan, at yan naman po ang trabaho ng fact-checker, mananaig na katunayan na ang sinabi ng hukuman. Hindi po ganun yun. Lalong-lalo na sa issue of law. At lalong-lalo na sa issue ng jurisdiction na nung nauna na pong nadesisyonan yan ng ICC, meron dalawang mahistrado po na nagsabi na talaga namang walang jurisdiction ng ICC. So I resent the fact po na itong Rappler, community standard ako, linilibitahan ngayon ang aking reach dahil dun sa aking... Totoo naman ho kasi yan mga ka-update. Unang-una ho sa lahat, etong ating bansa, kumalas na ho tayo dyan sa ICC noong 2019 pa lamang, noong namumuno pa si Pangulong Duterte. May sarili rin ho tayong jurisdiction. Pero ano hong ginawa nila kay Pangulong Duterte? Sa sobrang galit ho ng admin ni Marcos Jr., mga ka-update. Sa sobrang galit ho nila, dahil nga naman siniwalat kasi ni Pangulong Duterte noon pa lamang, nangangampanya pa lamang ho si BBM. Sinabihan na ho nitong si Pangulong Duterte na alam niyo na gumagamit si Marcos Jr. Kasi siyempre, itong paglalahad ni Pangulong Duterte, noon, milyon-milyon Pilipino pa rin ang hindi ho nagpapigil na iboto si Marcos Jr. Yun ho yung pagkakamali ng ating mga kababayan. Pinanalo ho natin yung isang, alam niyo na ho, manang-mana ho sa kanyang tatay. Hindi pa nga ho tapos ang kanyang
panunungkulan sa ating bansa, pinamamana niya na ho dito kay Charis ng House of the Representatives, si Jake Cyrus ho. Di ba? Meron ho siyang di umano 50 billion insertion. Pinakita na ho yan ni Saldico yung chinap-chap ho nilang budget. Di ba? Pinapakita na ho yan ni Saldico. Kaya hindi na ho nakakapagtaka itong ugali ng mga Marcoses. Hindi na ho nakakapagtaka mga kabdi. Di ba? Kunwari masasyak ho tayo. Pero alam na ho natin. Nasa dugo ho talaga ng mga Marcos yung mga pangdarambong sa ating bayan. Di ba? Sinabing opinion na talagang wala namang jurisdiction po ang ICC. In any case, Rappler, yan pong desisyon ng pre-trial chamber na walang desisyon, inaapila pa nga po yan. Yan po ang susunod na dedesisyonan. Pero for purposes of today, Rappler ha, walang fake news sa sasabihin ko dahil ito'y professional opinion ko. Mag-aral muna kayo gaya ng kahaba ng panahon na pinag-aralan ko sa international law. Magturo muna kayo ng kasing habang panahon na ako'y nagturo ng international law. Sumulat muna kayo na kasing daming artikulo na na-publish ko sa mga internationally peer-reviewed journal bago nyo sabihin na fake news ang mga opinion ko. Professional opinion ko to and I stand by my opinions, no, given my experience in international law. So, hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng Appeals Chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Ulitin ko muna po ang konteksto. Iba po ang siste sa ICC. Sa ICC po pwede ka nang maaresto on good grounds lamang. Ibig sabihin mababaw po yung threshold ng evidence. Hindi po probable cause. Ang probable cause, likelihood na mayroong krimen na nagawa, likelihood na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Hindi po ganun ang standards. Basta meron lang mabuting basihan, po pwede ka na maaresto. Now, sa Pilipinas po ha, probable cause. At yung probable cause, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang confirmation of charges. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, nagbibigay dapat ang International Tribunal ng interim release. Sa katunayan po, and this is borne by the record, ayan, again, Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the former Yugoslavia, karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandaliang kalayaan. Kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant of arrest. At dahil good reasons lang yan, wala pang probable cause, natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Tama naman ho yan na kailangan hong bigyan ng interim release si Pangulong Duterte. Unang-una ho sa lahat, mga kabig, 80 years old na ho yan. Mahina na ho. Tingin nyo ho ba makakatakas pa ho si Pangulong Duterte sa kanyang lagay? Dito nga sa kanyang November, ano ho yun, noong gusto siya ho sanang bigyan ng interim release? 28? Hindi na ho nagpakita si Pangulong Duterte. Bakit ho? Ayaw niya ho makita siya ng milyong-milyong Pilipinong nagmamahal sa kanya na nakakaawa ang estado niya sa buhay o ang itsura ho niya. Hindi na ho siya nagpakita sa camera. Ayaw niya ho tayong kaawaan si Pangulong Duterte. Hindi ho kasi plastic yung Pangulong Duterte natin, mga kapdil. Ayaw niya ho kinaawaan ho siya. Diba? Ganyan ho yung ating Pangulong Duterte na totoong nagmahal sa kanyang bayan, nagmahal sa milyong-milyong Pilipino, naglingkod sa ating bayan. Tingnan nyo yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. Malayong malayo ho. Sobrang layo ho, mga kabdi. Kahit ilang kilometro, hindi ho aabot si Marcos Jr. Hindi ho pinapabayaan ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino. Noong namumuno yan na medyo natahimik ho yung ating bayan. Nakakalakad ho tayo ng madaling araw kung saan-saan kahit sa eskinita nang hindi tayo nag-iisip ng kung ano ang mangyayari sa atin. Pero ngayon kahit tanghaling tapat, hindi ho posible ha. Posibleng-posible na alam nyo na ho yan. Pwede ho tayong hold upin. Pwede ho tayong barilin. Riding in tandem. Laganap ho sa ating bayan. Isipin nyo ho yan yung PDP laban. Ano ho yung ginagawa niya? Ni Bukol, Kapitan Bukol. Nagla-live ho sa Facebook.
Ano hong ginawa sa kanya dahil nilalahad niya, nilalantad niya yung mga magnanakaw sa gobyerno. Tsaka lalo na ho, yung nasasakupan ho niya. Pinangalanan niya ho kasi yung mga taong korap dyan sa lugar nila. Ano hong ginawa kay Kap Bukol? Pinatahimik na ho nila. Pinatahimik ho si Kap Bukol. Ganyan ho kalaganap yung krimen sa admin ni Marcos Jr. Ganyan ho kalala. Isipin mo yan, bigla ka na lang malalagutan ng hininga kahit nagla-live ka sa Facebook. Hindi mo na lang mamamalayan. Kay Pangulong Duterte, tingin nyo magagawa ho nila yan? Hindi ho, takot ho sila. Diyan, sa taong iyan. Strong leader, the Punisher. Pinagbuka niya hong makasalanan yung kanyang sarili para ho sa kanyang bayan. Yan po yung totoong leader. Hindi ho yung nagtatago. Weak leader, katulad ho ni Marcos Jr. Wala na ho tayong plastikan dito mga kabdig. Wala ho tayong plastikan dito. Di ba? Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan nyo si Tatay Digong, 8 buwan nang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin at hindi binigyan ng panandaliang kalayaan. So, sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim release dahil nga po mababaw naman ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng arrest warrant. Hindi pa po probable cause. Wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa decision na yan? In my professional opinion as an international lawyer and as a student and scholar of international law, unang-una, masyado po ang reliance ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basihan para ipagkait ang provisional, panandaliang pagkakalaya ni Tatay Digong is kung ano yung realistic na possibility, hindi lang mere possibility. Hindi ka naman po pwede na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa dahil lamang sa mere probabilities. Pwede pong magunaw ang mundo kinabukasan. That is a probability. Pero hindi po dahilan yan para hindi magbigay ng panandaliang kalayaan because anyway, tomorrow it will be the end of the world. Pero ganun po ang naging desisyon ng hukuman. Hindi nila binabase sa imminent kung hindi yung probable. Well, anything is probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, sinasabi nila na ang dami mga sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay sa pagtakas, sa pag-impluwensya ng mga testigo. Bakit mo pananagutin yung akusado sa mga sinasabi ng ibang tao? Hindi ba mali naman yon? Dapat, kung merong probability na tatakas siya o mananagot sa kanyang future conduct, dapat nanggaling sa bibig mismo ni Tatay Digong. May ganyan bang sinabi si Tatay Digong? Wala naman. Kontrolado ba ni Tatay Digong ang sasabihin ng kanyang mahal sa buhay at sa mga supporters niya? Hindi po. Bakit ang baling sa mga salita ng iba na hindi naman kontrolado ni Tatay Digong ay napunta kay Tatay Digong? So ang unang-unang pula natin, yung sinasabi nila na probable yung pagtakas, probable na pakialamang ebidensya, probable na manakot ng witnesses, anything is probable. Pero kinakailangan naman magkaroon ng reasonable standards by which yung probability po pwedeng mangyari. Ang sinabi lang ng hukuman, probable yan. Kaya hindi natin bibigyan siya ng panandaliang kalayaan. Despite the fact na wala pang probable cause, good reasons lang ang dahilan kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang pagtiwala ng hukuman sa impluwensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, ang anak niya ay vice mayor, at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si VP Sara, ano bang impluwensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang vice president kundi antayin na mawala ang presidente.
She will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng Vice President. Anong impluwensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay nagpapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa Pilipinas na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Marcos ang presidente, ginigipit ang mga Duterte, kinidnap nga si Duterte papunta ng dahig, and therefore, wala talagang impluwensya ang Duterte. Ano naman ngayon kung algalde si Tatay Digong? Kung magkakaroon naman ng panandaliang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City. Hindi naman nila papayagan yon. Sure, sinabi yan ni BP Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Davao. Pero imposible naman yung payagan ng hukuman. So anong impluwensya magagawa ng isang alkade ng isang syudad sa Mindanao, Philippines kung siya ay makakulong sa Germany o di naman kaya sa France o di naman kaya sa Belgium? Wala. Wale. Ano naman ang impluwensya ng isang acting mayor doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng provisional liberty? Wala. Wale. Bakit? Pakikinggan ba nila si Mayor Baste? Pakinggan ba nila si Vice President Sara sa Germany, sa France, sa Belgium, o kung saan man siya magkakaroon ng interim release? Wala. So masyadong binigyan ng halaga yung pagiging past president ni PRRD at saka mga posisyon na anak niya doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng interim release. Ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas lamang. At hindi na po yan nag-e-extend sa ibang lugar. So hindi dapat binigyan ng ganung kahalaga naman yung di umano influensya dahil lamang dun sa kanilang mga posisyon na halal ng bayan to begin with. Now, ano pang dahilan daw? Well, ang pangatlong dahilan nila ay, sinulat ko hindi nila binigyan ng sapat na halaga yung humanitarian conditions, yung edad at saka yung mga karamdaman na ni Tatay Digong. Alam nyo, ang ICC talagang binuo yan dahil doon sa tinatawag nating war crimes. Yung war crimes, yan po ay paglabag ng Geneva Convention na lahat ng bansa sa mundong ito ay partido. Kasi ito nga yung gumagana kapag merong labanan. Kaya nga sinasabi nila na merong batas pa rin na umiiral maski meron ng labanan, all-out war. At importante na mabigyang bisa itong batas neto, international humanitarian law na tinatawag, kasi nga ito ay para sa mamamayan, humanity in general. Now, meron tayong Martens Clause na tinatawag na miski walang ibang batas na nagbibigay proteksyon sa mga sibilyan pagdating ng labanan, ang mga mamamayan ay protektado pa rin ng dictates of humanity and protection of international law, Martens Clause. Ibig sabihin yan, kung wala ng ibang basehan, kinakailangan ang proteksyon na ibibigay mo sa mga mamamayan ay nanggagaling pa rin dun sa dictates of humanity, yung pagiging makatao. Naintindihan ko na wala pang talagang president na nabibigyan ng interim release ng ICC, pero gaya na aking sinabi, ngayon lang naman talaga nagkaroon ng isang 80 anyos na huhulog, na tumatama ang ulo at ang daming karamdaman, meron ng Alzheimer's, meron ng diabetes, limot-limot na at nakakulong pa rin. Ang sabi nila ay hindi napatunayan na kung bakit yung kanyang kondisyon na medikal, mababawasan yung possibility na siya itatakas o mananakit ng mga testigo. Hello? Yan ba'y kailangan pang patunayan? 80 anyos, natutumba sa paglalakad, limot-limot na, half the time hindi niya alam kung nasaan siya, half the time hindi niya alam na liniliti siya. Yan ba dapat pang patunayan? Anong certainty, anong link ang gusto niyong mapatunay? Na kapag ikaw 80, limot-limot na siya, ay ikaw ay makakagawa pa rin ng krimen at ikaw ay tatangka pa rin magtumakas? Sa mga mahistrado na ICC, lahat po tayo darating sa punto, sana po, pagpalain tayo ng Panginoon na mag-80 anyos din tayo. Pero pag dumating po tayo sa 80 anyos, aaminin na natin na hindi na talaga fully operational ang mga faculties natin. Ako po nag-aalaga ng lolo, lola, Diyaan pa lamang mga kabit, malaking katotohanan na ho yan. Kasi sa edad ngang 75 ho, or 70 sabihin na ho natin, medyo mali-mali na ho. Kung meron man tayong alam o kilala na matatanda ng ganyang edad, isipin nyo ho pa ho itong 8 years old na lagi nang natutumba
marami ng tinitake na medicine, tingin nyo ho ba mga ka-update, hindi na ho ba nag-uulyan yung isang ganyang katandang tao? Naniniwala ho ako dyan. Kasi mga ka-update, meron ho akong lola na nasa ganyang edad pa lamang 74 pero minsan ho, tinatanong niya sa kanya sarili, kumain na ba ako? Kakapakain lang ho namin dyan. Pero sa kanya ho, hindi niya ho maalala kung kumain na ho siya. Tapos ito pa hong 80 years old na matanda na kinulong ho nila dyan. Natural ho mga kabdik, hindi na gaano nakakaalala yan. Isingit ho natin ito mga kabdik kasi medyo nandito na rin ho tayo sa ICC. Yung ICC ho kasi, hindi ho nila mahuli-huli yung mga malalaking tao. Katulad ho nito mga kabdik, paano ho ba ito? Nabaliktad ho sa mga kabdik Tignan na lang ho natin. Ita-transform lang ho natin mga kabdik. Ito ho, wait lang ho mga kabdik Ayan ho, eto kasi mga update, noong 2023, inisyuhan ho ng ICC, etong kilala nyo na ho, yung isa ho sa mga nagbinig kay Pangulong Duterte, presidente ho ng Russia, si Vladimir Putin. Ito, basahin na lang ho natin. Situation in Ukraine, ICC judges issue arrest warrants against Vladimir. Ayan o, medyo mahirap po yung pronunciation ni Mr. Putin. Ayan, Vladimir Putin na lang ho. Ayan, di ba? Mas malinaw. Kasi nga, ito, isa ho sa may pinakamakapangyarihang bansa. Pero ano hong ginawa kay Vladimir Putin? Hindi ho nila isinuko dyan sa ICC. Kasi ho, itong mga Russian, mga kabdate, meron ho silang paninindigan, meron ho silang respeto sa isang leader. Meron ho silang respeto, hindi ho katulad nitong ating bansa. Sa Pilipinas, meron ho bang prinsipyo at respeto si Marcos Jr. sa kanyang sarili? Si Pangulong Duterte, balikan ho natin. Noong meron ho sanang magkakaroon ng death penalty, diyan ho yata sa Middle East yan. Isang OFW na di umano kasi mga date na alam nyo na, parang inaabuso itong ating kababayang OFW. Nagawa ho ng OFW, parang napatay niya ho. Binigyan na ho ng death penalty itong ating kababayang Pilipino. Ginawa ho ni Pangulong Duterte, nakipagkasundo ho siya, napauwi niya itong OFW. Ganyan ho, si Pangulong Duterte. Mahal niya yung Pilipino. Mahal niya ho yung Pilipino, yung mga ating kababayan. Kaya maraming OFWs dito na nire-respeto, minamahal si Pangulong Duterte. Pero ano ho itong ginagawa ni Marcos Jr.? Wala hong binibitay dyan sa Middle East or kung saan man. Pero isusuko niya ho biglaan ang isang former president. Kaya mga kapatid, kung meron ho kayong reaction, komento o opinion dito kay Marcos Jr. sa ICC, kay Pangulong Duterte, komento ho kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin yan. Kaya mga kapatid, malalaman ho natin, malayong malayo ho ang panunungkulan ng isang Duterte sa isang Marcos. 2028, mga ka-update, BP Sara Duterte for President. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.